kami doon sa place na yun kasi mababa ang tubig. Ayan, hindi siya nasa gitna. Pero at least, ayan, nandito sa Boracay ang 6421 TV. So, ito pala yung grotto na sinasabi. Last time, hindi namin na ito napuntahan. Ang ganda ng ang ganda talaga ng creation ni Lord. Imagine. Ayan, so na-share ko din sa inyo at ako po ay hello, magandang araw po mga ka-neighbors at magandang araw po sa ating lahat for today. Another story po natin tungkol dun sa trip natin sa Boracay. So bumalik po ulit kami sa dagat at yan po ang i-share namin sa inyo. Nakakita po ako doon ng mga isda. So ayan, but before tayo mag-proceed, thank you po muna ulit sa support nyo at sa pag-follow nyo sa channel namin. At doon po sa mga bago, please don't forget to like and subscribe po. At yung notification bell, paki-turn on nyo po palagi para kayo ay notified kapag may mga bago kaming uploads na video. Okay, sige po, proceed na po tayo. So eto nga po mga ka-neighbor, to start the day right, magbe-breakfast po muna kami before kami gumala ulit. Good morning! And like the usual morning, eto na nga po at nag-clean na sila sa beachfront. Pauwi na kami mamaya. Mga 10 o'clock. Kaya dito kami pauwi. O ngayon, ayan, makakapunta kami doon sa place na yun kasi mababa ang tubig. Ayan o, kita nyo ang lawak. Ang lawak ng sand, ng space ng sand kasi low tide. So, mahaba-haba or mahaba talaga yung lalakadan. And this time, ayan, meron ng mga naliligo sa beach. And syempre ako, kukonsumuhin or gagamitin ko yung konting time para maligo uli. Kasi mas masarap maligo sa beach. Good morning! Masarap maligo sa beach kaysa sa swimming pool. So, ito ang okay. Draw tayo. Nasaan na? 6 4 2 1. Okay, ayan. Makagawa na ako ng walang castle, pero at least my word. 6421 TV, ayan. Sa Boracay, lagyan natin. Okay, Boracay. Ay, wala sa gitna. O, tama na lang Bora. Ay, sige, Boracay. Boracay. Kulang eh. Ayan, Boracay. So, ngayon, anong date ngayon? September 4. So, 9 4 23. Ayan, hindi siya nasa gitna. Pero at least, ayan, nandito sa Boracay ang 6421 TV. So, okay. Ayan. Nasaan? 6421. Mamaya wala na yan. Kasi, gaya kagahapon,
may naglagay ng sandcastle kasi hindi pwedeng by station lang yung paglalagay ng sandcastle. Tapos hindi sila pwedeng maglagay ng sandcastle ng maaga kasi nga aanurin lang ng tubig. Ayan, medyo maalon pero hindi siya kalalakihan ng alon today because nga po ay low tide. Malamig pa yung tubig unlike kahapon. Pero syempre, ang hanap natin is makaligo muna bago ulit umuwi. Ayan. Ang inaabangan ko ay yung mga airplane na pataas pa lang. Ang ganda eh. Hindi ko lagi nakukunan yung pataas para siyang space shuttle na paakyat. Mamaya, baka meron na. From time to time naman meron lumilipad na aeroplano. So makikita natin. Sarap makipag-bump sa para kang bowling pin. Ikaw yung pinaka-pin. Ang pinaka-bowling ball ay yung alon. Ayan. The more na malaki, mas masarap kasi magbabump. Kaya lang, pipihit-pihit ka kasi mabubugbog yung isang side ng katawan mo. Kung isang side lang yung kababanggaan mo. Baka magana yung isang side. Yung isa, pupukante pa lang. Ayan. Ganda. Ayan o, nakilawin. At ayan, pansin nyo, napakaaga pa namin sa beach kasi pagkakain nga po, nagpunta na kami para nga po makonsume yung time bago umuwi. So ayan, bago-bago pa pong sumisikat yung araw. Ayan, meron lang ayan, ang tawag dito, parasailing. Okay, parasailing. So kung napansin nyo, hindi naman masyadong malakas yung alon or hindi naman malaki yung alon, pero yung sound ng sea waves, napakalakas pa rin. So by now, start na po kami sa paglalakad. Ayan, may guest kami, may kausap yung husband ko sa phone. Pupunta po kami doon sa grotto na hindi namin napuntahan kahapon because napakalawak po ng tubig. But since ngayon nga po is low tide, ayan, napakaluwang nung pinaka space ng sand niya na talagang ang sarap pong maglakad. In which, maya-maya po, makikita nyo, wala na po yan, magiging dagat na ulit. And along the way, eto po yung ginagawa ko. Okay. So, another way of promotion, kada ilang metro naglalagay ako nito. Mahaba pa yung low tide. So, promotion ng channel ko, sana maraming makakita. Okay. So, pang tatlo na to. Kung makakapunta kami hanggang Station 3, gaano karami yung magagawa ko. Maraming establishment ang talagang naapektuhan ng pandemic, oh. Abandoned na. Tapos nabugbog pa to ng mga bagyo siguro kaya ganito itsura. Pero merong matigas, nag-i-exist pa din. And by now, ayan, medyo mataas na po yung sikat ng araw. Gandahan ko daw naman ang sulat at lakihan ko ang sulat. So sabi ko, ikaw na kaya magawa. Iba kami ng forma na sulat eh. Libreng promotion yan. Okay. Oo. So, maraming naglalakad kasi may nagja-jogging at saka mahaba nga kasi yung space ng sun this time kasi nga low tide. So, maraming makakabasa. Malay mo, makatisod ng kahit mga 3,000 hanggang sa maghapon. At pasok po yung trail na let's say may nakapanood ng video ko na ito and by coincidence na doon din pala sila that time
noong nasa Boracay kami at nakita nila itong ating 6421 TV sa sand. So, shout out po sa inyo. Nakakatuwa. Kasi sa ilang araw naman na yun, kumbaga makikita mo yung mga familiar faces na makakasalubong mo lagi sa daan, lalo nga kung nasa isang particular station kayo. So, ito pala yung grotto na sinasabi. Last time, hindi namin na ito napuntahan. Pero, this time, ito na nga po. So, no regret. So, bisitahin natin muna yung baba since maraming tao doon sa taas. Ayan. So, marami, limestone formation. Ayan, may mga, ayan, kung gusto ng trail, pwede naman sumuot dito, parang caving style. Ayan, may mga ganito sa loob. Parang nagkikibing nga talaga. O yun, kung gustong umikot-ikot dun sa loob, pwede naman. May maligiit na butas. Papahiram? Papahiram? Dito tayo gawa. So, ayan, mismo sa steps ng grotto. Promotion. Paakyat na tayo. Ito muna. Ay, madulas. Good morning po. Ang ganda ng ang ganda talaga ng creation ni Lord. Imagine, ito man-made na tong iba. Kumbaga dinagdagan na lang as support para mas mapatibay. Pero originally, yung structure na iba ay talagang very natural. Mga coral reefs ba tawag dito o limestone formation. Ayun. Talas ng bakit yan. So, pababa na po kami at hindi kami nakapagpa-picture with Mama Mary because marami pong tourist na naandun sa taas. Medyo sikip at medyo matagal. So, ayan, nakagaling na kami sa grotto. Ayan pa rin siya, malayo yung dagat So, mamaya pa yan maaabot ng tubig at mawi-wipe out. Pero yun doon sa puno ng grotto, saglit lang pagbaba namin, wala na. Kasi dumadaloy na yung tubig doon sa puno ng hagdan. Nag-increase ang viewership ko galing Boracay yun.
kinuha ko lang tong GoPro kasi akala ko maraming yung halaman dagat sa tabi ko. Nung makita ko isda pala, sana nandun pa kasi nasa husband ko tong GoPro, so binalikan ko pa. Ito, babalik ako, titingnan ko kung nandun pa sila. Okay. Nawala na, nakakainis. Sa dagat kanina, ang daming kumpulan sa paa ko. Akala ko kung ano, ngayon wala. Dapat nataga. Ang lakas ng hampas ng alon, pero sabi ko sa inyo, hindi ko na nakita yung isda. Pero while editing, eto po yung nakita ko sa slow-mo replay niya. Ayan, nakakatuwa. Meron po pala talagang isda. Ayan, so na-share ko din sa inyo at ako po ay masaya na maipakita rin sa inyo yan. Sa mabilis po kasing footage ng video, hindi siya makikita, pero sa slow-mo makikita nyo yung isda. And so, ayan, ibahagi ko po sa inyo itong isang part na ito. Napaka-pino po nung buhangin at napaka-clear ng kulay niya or napakalinis ng kulay niya. At inabot na nga po ng pagtaas ng araw. So, meaning, uwi na po kami. So, bye-bye na po sa Boracay. At ayan, mga ka-neighbors, nakita nyo yung mga isda. Ay, nako, talagang nakakatuwa po yung pakiramdam. Talagang yung experience ko noong akala ko nagsuswimming lang ako. Yung pala may isda na doon sa tabi ko. Masayang pakiramdam talaga. Ayan, naisip ko tuloy, parang mabilis yatang mangisda or mag-catch ng fish kung halimbawa aabangan mo lang yung alon with tawag dito, panghuli or yung parang buslo na ihaharap mo dun sa alon to catch yung mga fish. And so, ayan po mga ka-neighbors, at sana po ay nagustuhan nyo ang aming video for today. Okay, sige po, yan na lang po, and bye-bye. Salamat po sa inyong panonood.